Wala nang intro-intro. Ito yung katotohanan. Kapag OFW ka at ganitong klaseng negosyo ang ipapataya mo, malabo yan. Malabong mag-success yan. Sa umpisa lang yan maganda. Malayo na yung maabot mo yung 1 year, no? So, kapag nagbabala kang magnegosyo, huwag kang magpatayo ng hindi mismo ikaw yung hahawak sa negosyo mo. So, ano nga ba yung mga negosyo na kaya nating hawakan kahit nandito tayo sa abroad? Like me, yan yung ginagawa ko, no? Kung paano ako nag-success. So, kahit ganito lang yung trabaho ko dito, pero tagumpay ako sa larangan ng negosyo. So, unang-una, ang real estates, no? Napakagandang negosyo kahit nandito ka sa abroad, kaya mong hawakan. So, mayroon kang property, ipa-registered mo sa, mayroon kang property, let's say, rental, pwede mo siyang ipa-registered sa booking.com, Agoda, Airbnb, at yan ang ginagawa ko sa condo ko ngayon. So, hawak ko yung account, nasa account ko pumapasok yung payment, habang nandito ako sa abroad. Pangalawa, stocks market. So, pwede kang mag-buy, pwede kang mag-sell, no? Sa stocks market habang nandito ka sa abroad. Ikaw mismo ang humawak ng portfolio mo. So, kapag ganitong klaseng mga negosyo, like sari-sari store, or grocery, or restaurant, lahat ng mga yan, kapag hindi ikaw ang hahawak, danas ko na yan. Nag-invest ako sa farm, nag-invest ako sa sari-sari store, nag-invest ako sa restaurant, nag-invest ako sa karnihan, lahat ng yan, kamag-anak ko yung humawak, lahat sarado, walang napapuntahan dahil hindi ikaw mismo yung hahawak no? So yun yung maipapayo ko sa mga OFW na nagbabalak or magbabalak magnegosyo. Please lang, kung hindi kayo hands-on sa negosyo nyo, huwag nyong sayangin yung ilang taong pera, ilang taong kapital na inipon ninyo na para sa puhunan, no? Mag-isip. Kung hindi ka pa handa na mag-for good at gusto mong magkaroon ng negosyo na habang nandito ka pa sa abroad, like me, no? Unang-una kong ininvest ay yung kumuha ako ng 4 bedrooms sa subdivision, Diamond Heights, Davao City. Nag-invest ako niyan. Then after 30 months, hindi pa siya na turnover, so ang ginawa ko, pina-assume ko, pinatubuan ko yung pera ko. So, ang puhunan ko doon sa equity is, I think, 200,000 something, ganon. 273,000. So, naibenta ko siya ng 1.3 million. So, napa-assume pala, napa-assume. So, may tubo ako doon, may profit ako na 1 million sa 30 months, no? So, yun naman yung pinuhunan ko pag-furnish doon sa isa kong condo unit. Kasi mayroon din akong kinuha na condo doon sa It's Facial, Davao City. Hindi ako nagsisinungaling, kahit puntahan nyo dyan. Kahit katulong lang ako, pero yun yung mga na-invest ko, no? So, yun. Pinarnish ko yung condo ko ngayon at pinaupahan ko. Ando na siya sa, naka-register na siya sa Booking.com, Airbnb at Agoda, at saka may mga agent din. So, yung kita dyan araw-araw, yun yung binabayad ko sa bangko. So, yun yung sinasabi ko na kapag OFW kayo at magbala kayong negosyo, huwag kayong papayag na kamag-anak nyo ang hahawak, no? Kahit na asawa ninyo, anak nyo, malayo pa rin kung ikaw yung hahawak, no? So, yun yung tips ko sa inyo at sana